Tunay na lubos ang aming pasasalamat sa inyong walang sawang pakikinig sa aming channel. Ang inyong suporta ay nagbibigay inspirasyon sa amin upang patuloy na magbahagi ng mga storya. Maraming salamat sa inyong tiwala at suporta. Simulan na ang kwento. Sa isang mahiwagang gubat may kagilagilalas na labanan sa pagitan ng isang mortal at isang mabagsik na elemento. Isa man sa mga ito ay walang nais na magpatalo, ang mga mukha nila'y kakitaan ng determinasyon at kagustuhang matalo ang kanilang katunggali. Kukunin ko ang buhay mo, Tagalupa, sabi ng isang nilalang na may katawang tao, ngunit may ulo na parang sa kabayo. Hindi ka nasisikatan ng araw dahil sa panggagambala mo sa aking teritoryo, mabalasik pa nitong salita sabay pumorma ito para humanda sa paglusob ulit sa taong naglakas ng loob upang siya ay kalabanin. Oo na, walang ganang sagot ng lalaking tinawag na Tagalupa ng tikbalang. Basta ba akin lang yang kapangyarihan mo, dagdag na sabi pa nito. Dahil sa sinabi ng lalaki, ay lalong nainis ang tikbalang, napabuga ito ng hangin sa kanyang malalaking ilong, ikinayod na rin ito sa lupa ang isang paa upang sugurin ang lalaking kanyang katunggali. Sa isang kisap mata ay tumilapon ang lalaki, at nagpagulong-gulong ito sa damuhan, mukhang hindi ito nakapaghanda sa pagsugod ng tikbalang. Ngunit agad naman itong nakabawi at tumayo ng buong tapang. Napangisi ang lalaki ng dahil sa kasabikan. Hinawakan nito ang kwintas na nakasabit sa lig, isa itong tali na kulay tsokolate na may palawit na maliit na boat. Umilaw ang maliit na bote, tanda ng may matinding kapangyarihang bumabalot dito. Ano ba ang kahinaan mo, pangit na nilalang, nakangiting tanong nito sa tikbalang. Huwag ka nang sumagot dahil alam ko na, sabi nito sabay tawa. Namangha ang tikbalang nang mamasdan ang lalaking nasa kanyang harapan nang bigla itong umusok, naramdaman ng elemento na nababalot ng kung anong kapangyarihan ang taong ito. Hindi ako patatalo sa iyo, Tagalupa, sigaw nito sabay sugod sa lalaki. Sumusugod ito na parabang sumusuwag, ngunit laking gulat nito nang lumusot lang sa katawan ng lalaki. Hindi ito maaari, sigaw nito, at pumorma ito para sumugod ulit at para bigyan ito ng malakas na tadyak. Ngunit sa labis na pagkamangha sa pangyayari parang wala itong natatama ang katawan. Hay pika, pikong sabi nito, umuusok ang ilong nito sa sobrang inis, kulang na lang ay magbuga ito ng apoy sa kanyang bibig. Ipinagpatuloy lang nito ang paglusob sa lalaking tumatawa. Tapos ka na, nakangiting sabi ng lalaki, at umupo ito na pang-Indiano, at naglabas ng maliit na bote, at saka nagsimulang mag-orasyon. Walang maintindihan ang tikbalang sa orasyong binibigkas ng lalaki, tila ito ay nahihipnotismo sa naririnig. Pakiramdam ng elemento ay hinihigop ng bote ang lakas nito, nais nitong pumasok sa loob ng boat. Napangiti ang lalaki, dahil sa nakikitang kaganapan, unti-unting naging usok ang tikbalang at pumapasok ito sa loob ng maliit na bote. Agad namang tinakpan ng lalaki ang bibig ng pinaglagyan ng tikbalang upang hindi ito makatakas, itinaas ng lalaki, at sinipat ang laman. Ang usok na pumasok kanina sa bote ay naging isang kulay pulang bato, lalong lumawak ang ngiti sa labi ng lalaki. Ano kaya ang pwedeng ipagawa sa iyo? Sabi nito sabay lakad paalis sa loob ng gubat. Ngayon pinag-iisipan naman nito kung ano ang magandang klase ng alahas ang maaaring ipagawa dito. Ngiting-ngiti ito dahil sa kagustuhang matuklasan ang kung anong taglay na kapangyarihan mayroon ang bagong gawang mutya. Umaga na nang makalabas ang lalaki sa kagubatan, mas pinili nito na doon na muna matulog dahil hindi na rin kaya ng pagal nitong katawan. Ngayon panglaman naman sa sikmura ang hinahanap nito. Napadpad ito sa isang maliit na palengke, nagmamadali na makahanap ng karinderyang maaaring pagkainan dahil lumalakas na ang pag-aalburoto ng sikmura at dumodobol na rin ang paningin dahil sa sobrang gutom. Nakahanap nang naman ito ng isang maliit na kakainan, ngunit parang ayaw nitong tumuloy sa kadahilanang pinagtitinginan. Nang mga kumakain dun, napakamot na lang ito ng ulo at naghanap ng tagong pwesto. Gagawan kita ng singsing ika mo, sabi ng nag-aalahero na pinuntahan ng lalaki pagkatapos kumain sa karinderya. Oo, kahit yung pilak lang ay ayos na. Sabi nito sa alahero. O siya, sige, sagot ng alahero sabay ayos ng salamin mo. Kukunin ko ang sukat ng daliri mo, at isulat mo na rin ang mga detalye mo, tsaka inaabutan ng papel at ballpen ang lalaki. Isinulat naman ito ang detalye patungkol sa kanyang sarili, at nang matapos ay tsaka ibinalik sa alahero. Redemptor Marasigan pala pangalan mo, tanong ng alahero. Bakit wala kang address, saan kita hahagilapin kung sakali, natatawang tanong pa nito. Doming na lang po itawag niyo sa akin, napapakamot sa ulong sabi. Isa po akong manlalakbay, kaya wala akong address, dagdag pa ni Domeng. Ganoon ba, sabi nito sabay tango pa kay Domeng.
Idinetalya ni Domeng kung ano ang itsura ng singsing ang nais na yari. Nais ng lalaki ang isang singsing na may lalagyan ng bato, na kasing laki ng batong naging itsura ng tikbalang matapos maikulong sa maliit na bote. Nang matapos ang sinadya niya sa palengke, ay agad namang itong humanap ng matutuluyang bahay, upang doon makapagpahinga at hintayin ang araw kung kailan pwede nang makuha ang pinagawang singsing. Napabangon si Domeng sa kanyang hinihigaan nang makarinig ito ng mga kaluskos at yabag mula sa labas ng inuupahang bahay. Kinabahan ang lalaki dahil iba ang pakiramdam nito ng oras na iyon. Maya-maya pa'y pumanghi ang buong paligid at nangamoy tabako. Napapiksi si Domeng, mukhang natunton na siya ng mga kasamahang elemento ng tikbalang. Mukhang mahina ang pangbulag ng duwendeng puti sa ganitong klase ng mga lamang lupa. Tumayo ito at nagtungo sa kusina. Kumuha ng isang pitsel ng tubig at naglaglag ng 2 itim na bato at saka nag-usal ng orasyon. Ngayon malalaman ng kung magiging epektibo at kakayanin pa ba ng mga elemento ang 2 pangbulag at orasyon na nilagay ito sa tubig. Magkakasubukan na, sabi ni Domeng sa kanyang sarili. Lumakad si Domeng patungo sa tapat ng pintuang kahoy ng bahay kubong kanyang tinutuluyan, na pinakiusap lang nito sa isang magsasaka na pansamantalang dito muna manunuluyan sa barong-barong hanggang bukas, kapalit naman ng may kamahalang upa, kaya mabilis pa sa kabayo ang pagpayag ng may-ari ng bahay sa bukid. Habang nasa tapat si Domeng ng pinto, ay tinitingnan nitong matunaw ang 2 batong mutya na inilagay sa tubig, at nang matunaw iyon ay agad naman nitong ibinuhos sa kanya ulo at katawan. Nang mayari iyon ay kaagad nitong binuksan ang pintuan, at dun nga, ay kitang-kita nito ang mga elementong naghihintay sa labas ng kubo. Napangisi si Domeng dahil nakalagpas na ito sa grupo ng mga kapre at tikbalang, at mukhang hindi pa rin nila napansin na dumaan na si Domeng sa kanilang harapan. Aba, mukhang ayos ang mga mutya na ginamit ko nangingiting sabi ni Domeng sa sarili. Ngunit hindi nito inaasahang ang sumunod na pangyayari. Bigla na lang tumilapon si Domeng sa ere at bumagsak sa maputik na parte ng bukid. Agad namang nakabawi ang lalaki at tumayo ito. Hindi ito masyadong nasaktan sa paghambalos ng kapre dahil napoprotektahan ito ng mga mutya at orasyong ginamit kanina. Abat may malakas pala sa kanila at hindi masyadong naapektuhan ng mga mutya at orasyon, bulong ni Domeng sa kanyang sarili. Akala mo ay hindi kita napansin nang lumabas ka mula sa loob ng kubo, umuusok ang ilong na sabi ng kapre, tsaka unti-unting lumapit sa lalaki ang nilalang. Ilabas mo ang kaibigan ko, utos nito sabay takbo, patungo kay Domeng, iwinasiwas pa nito ang katawan ng puno na maaring binunot nito kanina, at siyang maaring pinanghampas kanina kay Domeng. Aba, kaibigan mo pala yung pangit na yo. Pang-aasar nito sa kapre. Heto at kalabanin mo. Pasigaw nitong sabi sabay halik sa bagong gawang singsing, at pumorma ito para dumipensa, laban sa atake ng kapre. Ngayon malalaman ni Domeng kung ano ang epekto ng mutya ng tikbalang laban sa kauri nitong elemento. Nagliliyab sa galit ang mga mata ng kapre habang pasugod na iwinawasiwas ang katawan ng puno. Ngunit bago pa man maitama kay Domeng ang katawan ng puno ay biglang naglaho sa harapan nito ang kinamumuhi ang tao at lumitaw na lang sa mismong harapan niya. Nagulat ang tikbalang sa bilis ng kilos ni Domeng kaya hindi ito nakapaghanda ng bigyan ito ng malakas na suntok sa sikmura na ikinayuko nito dahil sa sobrang sakit. Hindi pa ito nakakabawi nang biglang sipain ni Domeng ang kapre sa tagiliran kaya ito ay gumulong sa lupa. Napaaring kingking sa sobrang sakit at lakas ng sipa na yon, parang kasing lakas ng tadyak ng isang tikbalang. Takang-taka naman ang mga kasama ng kapre dahil nakikipaglaban ang kanilang pinuno sa isang nilalang na tanging ito lang ang nakakakita. Tulungan niyo ako, hinging saklolo ng kapre habang pilit na tumatayo mula sa pagkakabagsak sa lupa. Namimilipit pa rin ito sa sakit. Nagugulat ito dahil sa bilis at lakas ng kanyang katunggali. Ngunit nanatili lang nakatingin ang kanyang mga kasamahan, walang kumilos sapagkat wala talaga silang makitang kalaban nito. Samantalang si Domeng ay tuwang-tuwa sa mga kaganapang nangyayari sa kanyang harapan, lalong-lalo na sa kapangyarihang taglay ng bagong mutya. Bigla itong umupo at naglabas ng isang botelya, at unti-unti itong umusal ng orasyon. Pasugod na ulit ang kapre, ngunit bigla ito napatigil dahil mukha itong nahihipnotismo, may kung anong kahali-halina sa orasyong namumutawi sa bibig ng lalaki, hindi na nito makontrol ang sariling katawan dahil kumikilos na lang ito. Nang kusa at maya-maya pa ay naging usok ito, at tuluyang pumasok sa boteng inilabas ng lalaki. Tinakpan agad ito ni Domeng upang hindi na makalabas ang kapre. Paghupa ng usok ay naging bato ito na kulay bughaw.
Ganun na lang ang pagkamangha ng mga kasamahan ng kapre nang biglang naging usok ang kanilang pinuno at kalaunan ay naglaho, nataranta sila sapagkat hindi nila malaman kung ano ang susunod nilang hakbang. Sa isang sulok naman ay patuloy na nagmamasid si Domeng at naghihintay ng mga susunod na hakbang ng mga nilalang na nasa labas pa rin ng tinutuluyang bahay ng lalaki. Napagkasunduan ng mga elemento na bumalik sa kanilang pinanggalingan dahil iniwanan na sila ng kanilang pinunong kapor. At nang masiguro ni Domeng na wala nang natitirang laman lupa sa paligid ay agad itong pumasok sa kubo at masayang humiga. Kinabukasan ay laman ng kalsada si Domeng, sumusunod sa kagustuhan ng mga paa kung saan mang lugar dalhin ng mga ito. Nais niyang siyurin ang buong bansa, makuha lang ang mga natatanging mutya at agimat na magagamit niya sa kanyang pagkikipagsapalaran. Kung saan man ang lugar na iyon ay tiyak na pupuntahan ng ating manlalakbay.